habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang iyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kadugod-dugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Verse 2, huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito, mag-iba kayo sa pamagitan ng pagbabago ng iyong pag-iisip upang maunawahan ninyo ang kalooban ng Diyos, upang kung ano ang mabuti, kadugod-lugod at ganap na kalooban niya. Tayo ay manalangin. Panginoon, maraming salamat sa pagkakataon nito. Kami ay mag-aaral ulit ng mga salita. Gabayan niyo po kami, bigyan ng karunungan, Panginoon, maintindihan namin ang lahat na ito. Sa pamagitan ba ng Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang topic ko ngayon is about spiritual discipline. Pag sinabi natin spiritual discipline, parang ano siya yung salitang disiplina, parang boring, nakakatamad, tapos paulit-ulit. So marami actually tayong ginagawa na minsan ay hindi natin nakikita yung pahulugan nun, kaya minsan parang napaka-boring siya. So parang yung salitang drudgery, parang ano siya, yung hard, nakakatamad gawin dahil paulit-ulit, hindi mo alam kung para saan yun. Isa sa mga ginagawa namin sa probinsya, no, yung kung kailan tuwing walang pasok, dapat maglalaro yung mga bata, di ba? Yung magbubunot ka, di ba? Kila lola nun, sila lola ng Pinang, saka yung lola ng Turak. Ano yun? Yung kahoy. Di ko maisip bakit kailangan talagang pakintamin ng floor wax. Ang hirap-hirap ka. Ang kunat nun. Ang hirap magbunot. Pasalamat tayo ngayon, wala tayong ganon. Hindi tayo punas lang, di ba? Pero minsan tinatamad pa tayo eh. Pero noon, isang oras, 2 oras, hindi ko maisip bakit kailangan pakintapin. Tapos nakapapansin nila kung alin ba na doon yung hindi mo napuntan. Nakikita nila, kailangan talaga makintab. As in, makintab talaga. Kapag pakintaban noon yung mga puso. At noon, kung pwede nga, wala pag wala pasok, talagang pinapabunot talaga yun eh. So, yun. Ginagawa namin, sasakay kami sa bunot, tapos babatakin. So, paano na rin yun, pampasaya. Yung pag dalawa kayo, sasakay ka doon sa isa, tapos dalawa kayo, yung isang paa mo doon sa isang bunot. Nakakita na kayo ng bunot? Yung wala na kasi ngayon yun, Meron pa po sa... meron pa kaya lang? Lalagyan ng floor wax? Pula. Tapos lalaro. Oo, yun. Ganun na lang ginagawa namin para ma-enjoy namin yung moment. Pero kasi ang iniisip ng mga katandaan nun, yung epekto nun, yung anong tingin ng tao, tapos maganda sa tingin. Pero sa mga katulad namin, ng mga kabataan na pinipilit tayong ipagawa na hindi natin naiintindihan, ano yun? Pabigat yun, di ba? Tulad ng mag-prepare kayo ng Bible verses. Hanggat hindi natin alam yung lalim ng hulugan nun, mabigat sa kalooban, bakit kailangan nag-prepare kami ng verses? Diba? Si tatay lang siguro magang sa kanya kasi alam niya yung purpose noon. Ako noon, every morning, sa panahon nila lolo, meron talagang tinatawag na pagdayig. Morning, talaga yun? Nakakatamad talaga. Gigising ka na napakaaga, alas 5. Tapos, ikaw, kasi puyat ka dahil naglaro kayo ng kinagabihan, kakapakinig ng drama. Siyempre, ang hirap gumising ng maaga. Ang iniisip mo ba naman si Lolo, pwede namang habang nagdadalos ka, pwede ka namang manalangin. Hindi naman nasa isip mo eh. Pero hindi natin na-realize pa yun noon na ito ay mga tinatawag na spiritual discipline. At isa na nito yung parang isang kwento nga ng isang bata na tinatawag na si Kevin. Sabi niya, hindi niya maintindihan na siya ay pinapagpa-practice ng kanyang mga magulang. Samantalang yung mga kalaro, kaidaran niya, naririnig niya na naglalaro sa labas.
sakit kaya sa pakiramdam na yung mga kaedad mo naglalaro tapos ikaw ay nagpa-practice. So, ma-imagine niya lang yun kapag ka ipakita ng magulang yung future niya. Kung naipakita niya na ito nga sa isang kwento ay imagine na siya ay dinala sa isang napakagandang concert hall at nakita yung pinakamagaling na gumitara. At doon na-appreciate, nakita niya yung ganda, yung graceful, yung husay ng pagkalabit, yung kukumpara mo doon sa nagigitara ng mga nagiinuman at saka doon sa mga nag-practice, ibang-iba, di ba? Malayo talaga. At it takes practice. So, hanggat hindi nakita ni Kevin yun, hindi niya makikita yung kagandahan ng lagi niyang ginagawa. Sa New Testament, mayroong tinatawag sa Greek na itong asa na ba yun? Gymnasia. Pero hindi ko pala nailagay dito nandun sa baba. Na dyan nagsimula tinatawag na gymnastic. Na yun ay paulit-ulit na ginagawa para ma-train ang iyong muscle hanggang sa masanay siya. Siyempre, habang nag-ano ka, habang nag-train ka, hindi talaga masarap. Alala ko, pumupunta kami ng bundok, makyat kami. Isa sa hindi ko makalimutan sinabi ni nanay sa akin, ano ba yung ginagawa nyo? Kasulak ka mo sa inyong lawas? Parang ano tawag sa Tagalog? Kasulak. Pinapahirapan niyo ilang katawan. Nasasabi yun ni nanay kasi hindi niya naranasan yung experience ng pag nandun ka na sa tuktok, yung pakiramdam, yung feeling, na nandun ka sa tuktok na nakikita mo, tas malayo ka doon sa gulo ng paligid. So, kapag wala kang ganong pananaw, hindi mo ma-appreciate yung ginagawa. Yun yung topic natin about sa romance. Na napakahalaga na tinatawag na spiritual discipline sa atin. So ngayon ko lang ngayon ay na-appreciate ko yung ginagawa ni Lolo na umagang-umaga may pagdaig. Siya nga yung orasan niya sa binali noon. Kapag ka nagdaig si Lolo, ibig sabihin, alas 5 na yun. Naglalabasan na yung mga tao, punta na sa pangpang, mga libang na, yung talaga yung nun eh. Yun yung oras nun eh. Kasi yun yung madilim, wala kasing doon sa binali. So maririnig nila yung si Lolo, ang lakas talaga ng boses nun. Siya ang orasan. Nung nakapaligid. So yun yung spiritual discipline. Kaya kailangan natin ma-appreciate yan ngayon. So ito yung paliwanag ng Romans 12:1. Sa Romans 12:1 and 2, pagpapahin natin sa dalawa, yung motivation, Tagalog, motivation, ini-add ko yung pag-Tagalog. Tapos yung proseso. So hatiin lang natin sa dalawa. Ang una ay sa Romans 12:1, ito ay saklaw ng pag-aalay. Alam niyo kung bakit hindi dapat siya drudgery, hindi dapat siya pagpapahirap. Kung alam natin na ito ay tugon sa masaganang habag. Ibig sabihin, there's something na binigay sa'yo. In response, yun yung ginagawa mo. Kung hindi mo naramdaman yung habag na yun, hindi mo ibibigay din yung lalim. Kung ikaw ay naalamin, napapanood ako ng mga impang na mga dogs. Parang ang lulungkot nila, tingnan, di ba? Ang lulungkot nila. Iba ang pakiramdam ng aso nang nagkaroon na ng inampon sila. Iba yung pakiramdam nila, parang masayang-masaya sila. Halos ibigay nilang kanilang panahon doon sa nag-alaga sa kanila. That's how they respond. Sa spiritual discipline din natin ay ito ay pagtugon doon sa binigay sa atin ng Panginoon na kung sinasabi ni Pablo na
Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, nakikiusap siya. Binigyan na, kunyari, ako nagbigay sa iyo na pwede bang pasalamatan mo ko? Tama ba yun? Nakikiusap ako na, bibigyan kita na 1,000,000. Dapat pa bang sabihan pa ikaw na sabihin, please naman, ano naman, pasalamatan mo naman ako. Parang nakakaya, di ba? Ganun ang ginawa niya. Binigyan ng masaganang habag, tapos nakikiusap pa si Pablo sa kanila, please naman, maghandog naman kayo. Mag-aalay na makatara. Ano ba? Para ano tawag doon? Walang utang na loob. Yung spiritual discipline, hindi dapat yung parang ano ka na, parang lagi ako nagpe-prepare ng kanta. Tapos ako na lang yung lagi nagpe-prepare kami ng verses. Oo. O sige, next time, ikaw na, isa naman sa inyo mag-preach dito. Actually, ang dapat na response natin ay, ang motivation natin ay dahil doon sa, ito ay dahil sa tugon natin sa habag ng Diyos. Ang mga disiplina itugon sa pag-ibig na binigay niya, hindi para sa kumita, ay ibig sabihin ma-profit natin yung kaligtasan. Kasi nandiyan na yan ibinigay na sa atin. So hindi tayo nagpapakabanal para feeling kilalanin tayo ng ibang tao na, uy, piling ba na, hindi. Mas nakakahiya yun. Ginagawa natin dahil doon sa tugon natin sa grasya. Response to God's grace. So, ito yung pangalawa, under doon sa yung motivation natin. Ito ay dinidisiplina natin yung ating buhay. Kasi kung gusto mong maging sikat na virtuoso ng gitara, tama, si Christ magaling di ba? Alam niyo ba na halos sa araw-araw na pinapractice niya nila Jolo at ni Christ, tama? Mga ilang oras niyo pinapractice Jolo yung sa isang araw na? Ba araw-araw kayo nagpa-practice? Sa isang araw, ilang oras kayo ikaw Jolo, ilang oras ng practice mo? Hanggat hindi isa't kalate. Hanggat hindi mo ma-perfect. Tama, guys? Hanggat hindi mo magaya yung ginagaya mong kanta. Tapos pinipilit mo talaga. Pero it takes practice, di ba? Ano nasa isip mo nun habang pinapractice mo? Nainis ka, napapagod. Consistent po ka, parang masarap ang pakiramdam kapag ginagawa mo. Dahil na-experience nyo. Na-experience mo na ng maayos. Pag na. Pero habang nasa proseso ko ng paulit-ulit, naiinis ka. Naiinis ka, tama. Kahit lahat tayo dumaan sa ganung mga practice yung hindi natin perfect ko ba ito? Parang lagi ko makakalimutan. Parang ayaw ko, gusto ko lang sumuko. Pero ang iniisip mo kasi yung kahihinatnan. Alam niyo noon, meron akong, sinubukan ko lang yung stick. Na siguro, hindi ko lang saan ko nakita yun. Basta may armis noon, sinubukan ko siyang ibalanse. Yung patatayuin lang yung gano'ng kahabang stick. So, alam ko kung naalala nila Joey yan, Brahmin. Nagagawa ko siyang mas mahirap ba i-balance yung maiksi na stick na armis kesa doon sa mahaba madaling balanse. So, nagbabalance ko na, sinubukan ko na sa isip ko na yun siya. Ihagis, sasaluhin siya ng isang hagis, tapos pagbagsak ng kabilang dapat tumayo siya. Alam niyo na, gawa ko yun siguro mga 1 linggong practice. Araw-araw. Sabi, nung masapo ko siya, ang sarap ng pakiramdam. Nung babalansin mo siyang stick, tapos wala kasing magawa dito sa Pinalagad walang Facebook, pag pupunta ka lang sa tambakan, manguha ng mga sira-sirang dinamo, mga kung ano makita namin doon ng mga robot na manika, kukunin namin yung mga pyesa doon, pag-aaralan, radyo, mapapatunog, ganun. So, naboring na ako, wala akong ibang magawa, stick, pag-aaralan ko. Nagawa ko yun. So,
Subukan ko kaya, mga ilang linggo, subukan ko kaya 2 ikot, tapos sasapuhin ko. Buti na lang, walang stikela. Alam niyo, nagawa ko, ihahagis ko siya, pagbagsak tayo yung stick, yung armis. Ang armis na yung hawakan ng map, yun, kalahati nun. Sabi ko sa isa kong kaibigan, doon pa yun sa ano pala, doon pa pala yun, hindi pa kami din nakatira. Nalimutan ko yung pangalan ng kaibigan ko. Sabi ko, tinuruan ko siya, sabi ko, nakisin mo nga ito, kasi natuwa siya na nagagawa ko. So, nagustuhan niya. Pre-access niya, nagawa niya rin. 1 ikot, 2 ikot, nagawa niya rin. Ang sabi ko, challenge natin sarili natin. Ihahagis ko, sasapunin mo. Meron kami ng hawak-hawak na manipis na plywood. Doon namin pinapatong, doon namin binaba. Hindi kamay. Doon. Sabi ko, pag-aralan natin. Ihahagis ko, sasapunin mo. Aaralin ko yung style pang paghagis, dapat tama. Dapat tama din yung pagsapo. So, 2 skills ang aaralin. Yung paghagis at yung pagsapo. Ganun din siya, aralin yung paghagis at yung pagsapo. Alam niyo mga walang isang linggo, ang gawa namin. Tuwang-tuwa kami na pag hinahagis namin, nakikita ng ibang tao na pumapalakbak, na nasasapaw niya, pambagsak na ganun tayo. Kasi ganun pa walang yun ay stick lang yun na. Stick lang yun, wala kang pakinabang dun eh. Tuwa lang, palakpak lang, di ba? Pero yung nararanasan mo pakiramdam ng exercise na practice mo siya at nape-perfect pala, pwede. Sa spiritual discipline, ganun din yun. Ito ay, meron tayong mga bagay na, ano ba yan, naulit na naman, hindi ko na naman siya nagawa. Sabi ko na nga ba eh, di ba? Meron tayong mga ganong, ayoko na sanang gawin to, ano na naman? Nagawa ko na naman. It takes spiritual discipline. Ulit-ulit, papractice, uulitin mo yan hanggang sa magawa mo. Dahil nakakahiya na binigyan ka ng masaganang habag, tapos hindi mo siya i-replyan ng ganong, yun na nga lang yung pasasalamat mo, di ba? So, yun yung didisiplina natin ang ating mga sarili. So, pangatlo, ito ay free will offering natin na pag-aalay ng sarili bilang living sacrifice. Ay, niligtas na lang tayo tapos, pa-relax na lang tayo. Hindi. Meron tayong, dinisign tayo ng Panginoon for a better purpose. Yung magandang kahinatnan. Sa ating pagiging Kristiyano, meron ka bang tinatarget? Something. O hanggang tagabasa na lang tayo ng verses yun lang ba yung iyong target ng pagiging Kristiyano? Maganda, ikaw na lang, kanya-kanya sarili na lang tayo. Sapat na ba sa iyo yung pagiging Kristiyano ng ganito, at least naka-achieve tayo ng community na merong ganito na wala ibang family. That yan ay effort ng pinagsama-sama. Panalangin nila nanay, panalangin nila tatay, at effort natin lahat na maging disiplina, may disiplina tayo na itong linggo ay inilaan natin para talaga sa pagsamba. Yun ay isang malaking achievement. Yun ay nakikita natin spiritual discipline. Gising sa umaga, yung manalangin, yung bago kumain. Yan ay mga spiritual discipline. Marami tayo actually mga spiritual na discipline na isang kailangan balikan na ialay natin sa Panginoon imbis na practice lang. Dapat lahat yon ay living sacrifice natin. Iaalay natin lahat. So kahit siguro yung pagbabalag ni tatay, di ba? Hanapin yung pinaka-essence nun kung para saan yun. Anything, hindi lang para sa ating sarili, kundi ito ipagbigay sulit sa Panginoon. Okay, punta tayo sa other side, sa proseso naman. Okay, sa kabila. Ito ay pagbabago ng isip. Sabi nga nila, minsan,
mahirap baguhin ang gawi kung hindi babaguhin ang isip. At mahirap baguhin ang isip kung hindi mo pinapractice. Tama. Magkano to eh? Yung dapat magkatulungan ito by the renewing of your mind. Memory, meditation, tapos ipapractice mo yung implications nun. So dapat magkaano yun? Magkaugnay. Ganito, no? Naalala ko lagi, every day ng alas 4 ng hapon, tapos na matulog yung si Lolo na, uupo na yung sa hagdanan. Yung hagdanan na may picture-picture kayo nila, ano? Doon siya nakaupo lagi, nakaharap sa simbahan at may hawak ng Bible, nagbabasa. Hiligay na yung binabasa mo. Yun ang madalas niyang gawain. Umaga, mananalangin, tapos sa hapon, magbabasa. It takes spiritual discipline. Kasi, masarap doon kasi mahangin. Galing sa baybay yung hangin, lusot yun hanggang simbahan. Masarap yung buhay nila. Parang ang gaang. Wala. Nagradyo ba si Lolo? Parang hindi. Ang libangan lang nun, dama. Yung dama. Nandiyan lagi sa, so pagkakapon, tapos na siya ng basa, harapin niya yan si Tatay Duloy, yung mga barkada niya rin mga Antoon, Manaro, Tatay Libabing, kilala mo yun. Doon yan, ipon-ipon na yan. Mag-iinisan na yan. Ang tawagan nila, sarili nilang tawag kung paano tinawag sila ni Lolo Andres. Yan ang mga tawagan nila. Mga code name lang yung tawagan nila, hindi yung mga totoong pangalan nila. So, yan, na-miss ko yun, na yung bahay na malalaki, tatlo, tapos nandun sila, ang ingay-ingay nila, dama, tapos mas marunong pa yung mga nanonood. Ano pa yan eh? Sa dama, mas magaling yung nanonood, gustong itulak yung napapansin ko yun. So may mga ganong gawain. It's a community spiritual practice. So yung si Lolo, na-exercise niya yung kanyang buhay, panalangin, pagdayeg, pagbabasa, at yung pakikisalamuha dun sa mga tao. Parang simple lang buhay nun, ang saya. So, pagbabago ng isip, pangatlo, andun doon sa proseso, ito ay parang unti-unti nating hinubad yung mga gagawian natin na paunti-unti natin inaayawan. Dahan-dahan, hindi ito bigla. May mga bagay na nawawala bigla. Yung panlasa mo doon sa soft drinks, o kaya sa alak, o kaya sa sigarilyo, minsan hindi yan ganun kadali. It takes time, unti-unti. Kung dati, nakakapag naninigarilyo yung tao na 3 sa isang araw, 2 na lang, di ba? Pag sunod na linggo, 1 na lang. Tapos, mga pag-isang buwan, nakikisimot ka na lang doon sa katabi mo. Hindi na ikaw mismo. Honestly, hindi na ikaw. Matabi ka na lang, nakikisimot ka na lang doon sa tira. At least nabawas-bawasan na. Tapos sunod ka, hindi na lang, di ba? So, sanayin mo sarili mo na ipresenta ang sarili na maging kalugod-lugod sa Diyos. Kunti-unti. Pilitin natin, hindi rin magic. Huwag magic. Hindi nawawala yung panlasa eh. Parang gusto ko pa rin pumunta doon sa lugar na yun eh. Na parang addict na, sanay na ako eh. So, it takes discipline. At dahil sa masaganang biyaya ng Diyos. So, pangatlo, corporate, ito ay sama-sama na dapat ay tulad nito, meron tayong fellowship. Ito ay pagsasama-sama ng ating mga spiritual discipline, mga kinasasanayan. Dapat meron tayo nun. Ang problema, mas lamang yung time natin sa Facebook. Dahil nga, lagi natin hawak. Mawala nga lang yan, parang natataranta na tayo, parang wala na tayong buhay. Parang, pagpatayin mo yung router, ako, magpapanik yung mga bata dyan. So, spiritual discipline siguro. At least may isang araw na patay ang router. Kaya niyo yun?
Isang araw lang. Parang fasting nyo na rin yun. Siguro, Chinalis ko nga eh. Chinalis ko nga si ano na, huwag tayo mag-Facebook isang araw. O sige, hindi pa natin nagagawa, no? Magbabantayan kayo eh. Maglulog yung kuya, maglulog. FP10. Mag-aadap. Ha? Oo nga, no? At least maglulaw, wag niyong bigyan ng ano, budget. Bahala sila. Mas maganda na merong ano, ang tawag din niya, yung tinatawag nila is, ano, digital detox. Yung parang babawasan ko yung sarili mo ng ano, kaya minsan okay din na maabutan ka ng ano eh, yung cellphone mo hindi nag-upgrade. Yung hindi na hindi na nag-update tapos hindi na naka-connect sa Facebook, kung ano na lang yung kahapon, tsaka yung isang linggo yun na lang yung nakikita mo, paulit-ulit na lang ngayon dahil hindi na naka-connect. Nasa nyo yun? Tapos ang bagal-bagal, nang sa naiinis ka na tagal, bakit ito pa rin na nakikita ko? Tapos mag-load yung picture pa unti-unti noon, gano'n, bagal. Ngayon wala, isang gano'n na lang. Big sa mga bata ngayon, no? Gano'n na lang. So, yan, impisahan natin sa mga digital dito. Isa yun sa dapat gawin. Bilang summary, karugtong nung pagpapractice natin. So, ito yun actually. So, una, minsan, dapat ang spiritual discipline ay, yung hindi siya pahirap, gaya ng pagpapractice ng isang virtuoso. So, dapat yun ay isang pagpapractice na meron tayong tinitingnan na mas mataas na dahilan. At parang yung nag-gymnastic expression. Meron kang ginagawa exercise. Expression, tama. Grace is supposed to be grace is opposed to earning. Ang grasya ay hindi grasya kung parang ginagawa mo dahil gusto mo na mag-reward. Hindi grace yun. Salary yun. Profit yun. Pag ginawa mo to at meron kang binigay, that's not grace. Kahiyaya yun sa Panginoon. Hindi yung masaganang habag. Hindi yung grace. So, ang ginagawa natin, kung bakit natin ginagawa ito, it's a reflection of our worship. Pasasalamat. At ating nakikita yon at dahil dun sa may community tayo na o meron tayong vision na kailangan nating ma-attain. Yung gusto nating yung sinasabi ng Diyos na be holy for I am holy. That's the target. Be holy, ibig sabihin, meron kang gagawin. For I am holy. Sabi ng Diyos, maging holy tayo sapagkat siya ay banal. Doon makasalanan tayo, yung gawin natin ang ating effort para bigyan pasalamat ang Diyos. So ito yung spiritual discipline na madalas natin makita na dapat ginagawa natin. Yung maganda yung binibigyan tayo ng assignment na magbasa lagi. Pero maganda na intindihin natin din. Hindi lang dahil sa, nakakaya kita tatay, wala akong na-prepare. So, mas maganda na ihanda mo siya, tapos na alam mo na iintindihan mo. At saka, hindi, sana susunod na buwan, iba naman. Para nag-upgrade ka ng konti. So, dagdagan mo naman. So, kung dati ay John 3:16, ay John 3:17 naman. Yung susunod. Alam niyo ba niyo kung ano? Hindi nyo inalam eh. Hanggang John 3:16 na lang eh. Usad din sa verses naman. Kung ano ba yung John 3:17? O diba? Sabit wala ka na. Hindi mo na alam yung context. So, mag-advance. Susunod, 18 naman. No? Para makabuod ka ng huwag mag-stick doon sa John 3:16. Simula na yung pinanganak kayo na yung bugbog na yung verse. Magdagdagan naman ng konti. Kahit kalahati nung 17. 17A,
At least maka-advance. So at least mga ano natin, so importante na merong discipline. So, yung AI hindi niya na complete yung pangalawa, yung sarili mong effort na pagpapanalangin. Yun yung ginagawa ni Lolo. So every morning, nananalangin. Ang El Shaddai, kaya pala sila may panyo, yun ay parang point of contact. Meron dito nakalagay. Pag dying, sila El Shaddai Rhythm. Meron pala silang panalangin ng every 6. Kaya meron silang panyo na Psalms 91. Naalala ko, inaano yan ni Lolo tayo, no? Yung Psalms 91 na kahit na magkaroon ng sakit ang aking kapaligiran, pero ako iingatan ng Panginoon. Yung pala yun. Binabasa yun every 6, 10, at saka alas 3 ng El Shaddai. Meron silang point of reference na binabalik-balikan. Tapos meron pa nga silang itlog, meron pa nga rosaryo. Parang point of contact nila sa panalangin. Ang mali lang doon yung parang nagiging akimat. Nagagaling ka pagka nilagay doon sa may sakit. Di ba ang ginagawa nila? So, hindi na siya, parang ano na siya, parang antik-antik na siya. So, pero maganda yung exercise nila na community. Meron silang community na binabalikan. Kasi sabihin yung manalangin tayo ng alas 6, alas 10, alas 3. So, yun yung kagandahan na merong spiritual discipline. Sa panalangin at saka yung papuri. Madalas yan. Si Lolo, ano yan? Kakanta. Mananalangin. Mananalangin ng Psalms 23 o kaya Psalms 91. Lagi yan. Tapos kakanta, tapos personal prayer. Pag-iingat na sa buong maghapon. Meron pa nga narinig ko yung salitang palandong. Ang salita pa lang yan, yung meditation pala yan sa salita ng salita. Nagapalandong, yung maalaala, maintindihan natin yung salita ng Panginoon. Alala ko yung word na yan sa Hilolo lagi. So, praise, yung yung merong ina-acknowledge sa buong maghapon. Pagkatapos sa trabaho, doon nila na-exercise yung kanilang pananampalataya. Alam niyo ba na pagka pumunta ka ng bundok, ay doon nila ginagamit yung Psalms 23. Siyo ba nga ako magbalantay, walay makulang ka na ako. Isaiah, the Lord is my shepherd, I shall not want. Pagka inaano sila ng maligno, yun ang ginagamit. Pag minamaligno, yung pagka yun, nagliligaw, merong masamang, nakakaramdam sila ng masamang espiritu, espiritu sa lugar yan. Sabihin na, Salmos 23, si Jehovah ako magbalantay. Basta si Jehovah lang good, yun lang ako magbalantay. Hindi na kasi kabisado yung inulit-ulit na lang ng si Jehovah na lang ang aking magbalantay. Jehovah na lang. Parang yun na lang inulit-ulit. At least mayroon siya kabisado na verse. Yung kagandahan ng spiritual discipline. Meron kang nauugot. Kung John 3:16 kasabihin, the Lord is for God so loved the world. Pag kami patayan ba for God so loved the world? Hindi. Lalapatan mo yun kung ano, ng ibang verse, hindi lahat ng verses ay para sa lahat ng sitwasyon. Yung nakaganda ng spiritual discipline. Handa ka, in case na merong hinimatay, anong gagawin mo? O, di ba? Anong gagawin? Pag may sinapian ng masamang espiritu sa isang lugar, nandun ka, Christian ka, anong gagawin mo? For God so loved the world, He gave His only begotten Son. Kailangan meron kang versikulo para doon. Ba't handa ka sa lahat ng senaryo? Lahat ng nandun ka Kristiyano ka. Tatakbo ka na lang. Nandun na kikilabutan ka pag anong prayer ang gagawin pag nandiyan ka na sa sitwasyon na kung saan inag-aaway, magnanakaw. Diba? Anong gagawin ng Kristiyano ka? Dapat alam natin lahat ng mga sitwasyon. May kapitbahay na ng gutom. Ano yung gagawin? Meron tayong ang daming mga dapat gawin talaga.
Ano ba ang gagawin ng Kristiyano pag may ganito, may ganito, may ganito? Yun, spiritual discipline. So, ayan, bilang komunidad ay nagpapaalalahanan, communal prayer, tsaka shared burden. Bihira yan, isang family lang yung shared burden. Sa pagtutulungan ng pandemic, kita mo naman na ang Christian ang nangunguna. Pero minsan may nakita pa tayong hindi Christian yung nangunguna. Yung pantry, community pantry, no? Yung naglalagay sila ng mga pagkain para dun sa mga wala talagang hindi na nakakuha ng ayuda. So, ginaya na lang ng mga Christians, pero ang umuna nun talaga ay yung hindi Christian. Nakakalungkot. So, sana ang Romans 12:1 ay maging natin, paalala. Dahil sa masaganang biyaya ng Diyos, ialay natin ang ating sarili bilang handog na buhay. Hindi pa tayo, it's a very active. So, sana ay paalala ito sa atin. Tayo po ay dumako na sa